Sabi nga, if you love me, if you love me, I will also love you. Diba? Ganon ang pag-ibig ng tao, mga kapatid. If you are rich, I will love you. Diba? Ganon eh. Oo. Kung maganda ka, iibigin kita. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay walang pinipili, mga kapatid. Amen? Purihin po natin ng Diyos. Ito ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa atin. Jeremiah 31 verse 3, I have loved you with an everlasting love. Inibig tayo ng walang hanggan pag-ibig ng Diyos. Ganyan umibig ang ating Diyos, mga kapatid. Hindi kagaya ng tao ng pag-ibig ay panandalian lamang. Sabi nga ni Father Nurse, 1 linggong pag-ibig. Diba? Kaya nga sumisikat si Rapi Tulfo. Diba? Nag-ibigan, naghiwalay ang bagsak si Rapi Tulfo. Diba? Yun ang pag-ibig ng tao. Pagkatapos nagbunga ang pag-ibigan, naghiwalay. Tumawag kay Rapi Tulfo, gusto ko ng sustento. Dapat kung tayo inibig, tularan natin ang pag-ibig ng Diyos. Kung paano tayo inibig ng Diyos. Amen? Sabi pa, so I am constant in my affection for you. Ang sabi ng Diyos, yung affection, yung amor. Yung amor na pag-ibig ng Diyos sa atin na hindi nagbabago. Constant, mga kapatid. Pag sinabing constant, hindi nagbabago yung amor na pag-ibig na binigay sa atin ng Diyos. Kahit tayo makasalanan, kahit tayo maraming pagkukulang sa Diyos, tayo pa rin ay inibig ng Diyos. Amen? Kanina nga, yung worship ni Sister Rosalie, kung mga Sister Jocelyn, yung 1,000 buhay, ako po'y na-touch na di ko mapigilan lumuha dahil, oo nga, sabi sa kanta, 1,000 ang buhay. Mayroon man akong 1,000 buhay. Yan, 1,000 buhay. Ang buhay ng Diyos ay isa lang, pero hindi niya pinagkait sa atin. Kaya sabi ko, Lord, bakit mo ito pinaramdam sa akin na parang tinatamaan ako? Dahil marami akong pagkukulang sa Diyos, mga kapatid. Marami tayong pagkukulang sa Diyos. Yun na lang ang tanyan. 1,000 buhay. Isipin natin, ang buhay ng Diyos ay isa lang, pero ibinigay niya sa atin. Hindi niya ipinagkait sa atin. Kaya, kung gusto natin maging masaya, dapat lagi tayong umiibig. In love nga, sabi nila. Di ba? Pag yung tao ay in love, anong makikita mo sa kanyang mukha? Masaya, nag-i-star ang paningin, nagpuso-puso ang paningin. Di ba? Dapat ganoon din tayo sa Diyos. Laging in love tayo sa ating Diyos na buhay. Amen? Dahil ang Diyos ay hindi nagbabago ng pag-ibig niya sa atin. Amen? Purihin po natin ang Diyos na buhay. Ang pag-ibig ng Diyos ay one way. Giving without receiving. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na walang hininging kapalit sa atin, mga kapatid. Ganon umibig ang ating Diyos na buhay. Kaya mga kapatid, yun nga yung kanta na yan, 1,000 buhay. Bakit meron lamang 1,000 buhay? Kung isa lang palang ilagay dyan. Siyempre, kung 1,000, pwede mong ibigay yung iba. Di ba? Dapat isa lang ang nilagay dyan. Kung meron lamang akong isang buhay, hindi ko ipagkakait lahat sa iyo ibibigay. Diba? Kung sa kanta lang naman kasi yan natin, 1,000 buhay, siyempre, hindi ko ipagkakait. 1,000 yun eh. Kung isa, sino man yung ama na may nag-iisang anak, tapos ibibigay mo. Kung sa tao, noon yun, noong panahon. Dahil sila noon ay talagang hindi pa naahaluan ng mga
mga kasalanan, yung mga magagaling na tao. Di ba? Sila ay submissive sa Panginoon noon. Buong pusong naglilingkod sa Diyos noon. Kaya ngayon, sa panahon natin, wala na. Di ba? Mahirap na ibigay yung kaisa-isa mong anak. Pero ang Diyos ay hindi niya pinagkait dahil sa pag-ibig niya sa ating mga kapatid. Amen? Purihin po natin ang Diyos na po. Ang pag-ibig ng Diyos ay constant. Pag sinabing constant, does not change. Never fade. Ang pag-ibig ng Diyos ay laging tapat sa ating buhay, mga kapatid. Kaya huwag niyo isipin kung wala pa tayong boyfriend, wala pa tayong love life. Gawin mo si Lord ang love life mo, masasaya pang iyong buhay. Amen? Oo nga. Hindi nga. Pero okay, ang pag-ibig, ang paghahanap ng boyfriend, mga kapatid, ay hindi ko niyan. Ipanalangin mo sa Diyos. Lord, bigyan mo ako ng yung partner na magmamahal kami. Di ba? Kaya mga kapatid, huwag nating isipin ng pag-ibig ng Diyos ay hindi yung nawawala ba sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos ay laging tapat sa ating buhay. Amen? Dumaraan man tayo sa mga pagsubok, natural lang yan sa ating paglilingkod. Mga trials sa ating buhay, natural lang yan sa ating paglilingkod. Dahil dyan din natin makikita, mararanasan ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Amen? Kaya huwag niyo sisihin ng Diyos kung meron tayong mga pinagdadaanan. Magpasalamat kayo sa Diyos. Dahil sa ating pinagdadaanan na dyan, ay buhay pa tayo. Malakas. Amen? Diba? Purihin po natin ang Diyos na buhay. Ang pag-ibig ng Diyos ay everlasting. No end. Walang katapusan ang pag-ibig ng Diyos. Pero ang pag-ibig ng tao, yun nga, sanlinggong pag-ibig. Diba? Ganon ang pag-ibig ng tao eh. Yung nagkalamigan na sa pag-ibig, maghiwalay na. Ang kawawa, mga bata, di ba? Kaya mga kapatid, dapat kung tayo ibibig, ang magiging pundasyon ng ating pag-ibigan bilang mag-asawa, bilang mag-boyfriend, bilang magkakaibigan, ay ang pag-ibig ng Diyos. Lagi natin ilalagay sa ating kalagitnaan, sa ating loob ng pamilya, hindi nawawala ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Para ang ating pamilya ay lalong mas matatag, ang ating pag-ibigan ay lalong mas matatag at titibay. Amen? Kahit magkalayo kayo mga kapatid, kung yung pag-ibig ng Diyos ay lagi mong dala-dala, nandun na yung, kahit magkalayo limang kayo, pero ang pag-ibig ng Diyos, ang Diyos ay nasa puso natin, hindi tayo kailanman makagagawa ng masama. Amen? Purihin po natin ang Diyos na po. At paano natin malalaman na tayo ay tunay at tapat na ibig ng Diyos, mga kapatid? Oo nga, iniibig tayo ng Diyos. Oo, alam natin na iniibig tayo ng Diyos. Alam natin na ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy sa ating buhay, sa ating pamilya, dahil nakikita natin, nararanasan sa mga pagpapala sa ating buhay, na tayo malakas, na naghanap buhay, na every month meron tayong sahod. Sapat na ba yun para ating ma-interpret kung ano yung pag-ibig ng Diyos sa ating buhay? Pero ang pinakamadakilang pag-ibig ng Diyos na ginawa sa atin ay itong mga kapatid. He created us in His own image and likeness. Tayo minalang ng Diyos na kanyang kawangis, ganyan tayo iniibig o kamahal ng Diyos. Tayo lang yung binigyan o nilalang ng Diyos ng kawangis niya. Kung nilalang tayo na kagaya ng
sinasabi ng mga scientists. Naniniwala ba kayo na galing tayo sa unggoy? Hindi ako naniniwala. Kahit pamong ilong ko, hindi. Diba? Ang Diyos, maliwanag na sinabi niya, tayo'y nilalang ng Diyos. Nakawangis siya. Kaya huwag mong sabihin na pangit ka. Dahil gwapo ang iyong pinagmulan na Ama. Amen? Kaya sabihin na, ako huwag mong sabihin na ikaw pangit. Kahit wala kang boyfriend. Ikaw maganda. Hindi pa dumarating. Amen? Kaya huwag tayo laging magpasalamat sa Diyos dahil lagi tayong iniibig ng Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, God created us in His own image and likeness. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Amen? Ito pa, we alone among God's creature has been endued with spiritual soul. Tayo lang yung nilalang ng Diyos na mayroong spiritual soul. Hindi tayo kagaya ng mga hayop dyan. Tayo lang yung binigyan ng spiritual soul na nilalang ng Diyos. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Diba? Kaya mga kapatid, kaya ba natin mahalin din ng Diyos na kagaya ng pagmamahal niya sa atin? Walang mahirap talaga. No? Oo. Mahirap tapatan ang pagmamahal ng Diyos. Pero nandito tayo mga kapatid upang tayo'y magpursigi o mag-strive harder to love God and to serve God. Ipakita rin natin na mahal natin ang Diyos. Hindi lang yung mahal natin siya kung mayroon tayong pagpapala sa buhay. Di ba? Kahit duman tayo sa pagsubok, bako-bako man ang daan, Lord, I love you. Mahal pa rin kita. Kaya pinaparanas mo to dahil gusto mo lang na maranasan ko ang tunay na pag-ibig mo. Di ba? Merap yung Kristiyano na puro pagpapala lang. Merap yung Kristiyano na puro happy-happy lang. Mahirap yung Kristiyano na puro enjoy lang ang pagiging Kristiyano. Maganda rin yung dadaan tayo sa mga pagsubok, trials. Sa relasyon. Kailangan may away din. Pero huwag yung away na huwag niyong palipasin ng lulubog ang araw. Dapat, pag mayroon hindi kayo magkaintindihan, usapan. Ang lahat ng bagay ay napag-uusapan. Idahin nyo lang, manalain kayo. Lord, bigyan mo kami ng karunungan upang isolve ang problema ko. For example na lang, kagaya ni Sister Jen, brother ko. Duman sila sa pagsubok sa kanilang relasyon. Anong naging outcome? Naging matatag sila sa isa't isa. Diba? Ganun din ang relasyon natin sa Diyos. Kailangan natin dumating sa mga pagsubok upang makita rin ng Diyos kung gaano tayo katatag. Amen. Purihin po natin ang Diyos naman. We alone have been given intellect to know and free will to decide. Tayo yung nilalang ng Diyos na mayroon karunungan kung ano yung tama o mali. Mayroong binigyan ng karunungan na tayo mag-decide sa ating buhay. Pero kapatid, alalahanin natin kung tayo magkaroon ng desisyon sa buhay, lagi natin isasama ang Diyos. Amen. Para ang desisyon na to, para sa bandang huli, hindi tayo magsisisi. Binigyan man tayo ng karunungan minsan ng Diyos o karunungan to decide ng mga desisyon, pero minsan tayo nagdidesisyon na para lang sa ating sarili. Kaya minsan tayo nauwi sa wala. Diba? Kaya mga kapatid, kung tayo gagawa ng desisyon, manalangin tayo, Lord, ano ba ang gagawin ko? Tulungan mo ko, Panginoon. You guide me, Lord God, in this decision na sana, Lord God, maging successful ng decision na ito. Diba? Yun ang dapat, mga kapatid. Hindi yung nagdidesisyon lang tayo na, kaya ko yan. Kaya ko yan.
isama natin lagi ang Diyos. Amen? Purihin mo natin ang Diyos. Tayo lang din, we alone had been destined to share God's kingdom. Tayong nilalang ng Diyos na binigyan ng espasyo sa karihan ng Diyos. Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? Tayong nilalang ng Diyos na binigyan o may nakalaan sa paraiso ng Diyos. Diba? Para hindi tayo naniniwala. Mahirap kasing maniwala eh. Diba? Maniwala kayo mga kapatid, dahil ang Diyos ay di pa natin nakita pero naniniwala tayo na may Diyos. Amen? Ako'y naniniwala din mga kapatid na mayroon talagang nakalaan para sa kanyang mga anak na naglilingkod ng tapat. Amen? Purihin mo natin ang Diyos. Kaya mga kapatid, kung pag-ibig lang ang pag-uusapan, dapat naging natin titignan ang pag-ibig ng Diyos ay walang kapantay. Yan, mga kapatid, oh. Yan, ba't na yun, oh? Yan na gawa na yan yung nagpapakita kung paano tayo inibig ng Diyos. Amen? Dati naman ang tao ay hiwalay sa kanyang Ama. Dati ang tao mahirap kumonek sa kanyang Ama. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, ginawa niyang cross ang kanyang buhay para tayo'y muli makatawag sa ating Ama. Diba? Ganun tayo kamahal ng Diyos. Kaya mga kapatid, huwag natin iisipin na kung man tayo namadaan ng mga problema, pagsubok sa ating buhay. Kaya dito mga kapatid, kung tayo ilan lamang, huwag natin isipin na tayo hindi mahal ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Dahil patuloy at patuloy pa rin tayong nagsisilbi sa Kanya. May kalakasan, may kalusugan na laging pinagkakalob sa atin. Amen? Gaya sila na namin, dati, nanay, kung hindi silang mahal ng Diyos, ay, nakaupo na lang dyan sa kanilang bahay. Pero dahil nga sa pagmamahal ng Diyos, patuloy na binibigyan ng Diyos ng kalakasan para sila ay pumunta dito sa bahay-sambahan ng Diyos. Amen? Purihin po natin ang Diyos na buhay. At mga kapatid, dapat huwag tayong maging, ano ba yung ibig kong sabihin? Huwag tayong, ano ba? Parang nakalimutan ko na eh. Praise God. Hallelujah. Ayan nga ako kapatid. Pero, tayo minamahal tayo ng Diyos, mga kapatid. Kaya, patuloy lang sa paglilingkod. Dahil ang Diyos ay hindi man nagpapabaya sa atin. Sabi ko nga, ako nga, nung nakaraan na trabaho ko, ito, buti nahila ko, kundi putol ang aking daliri. Sabi ko nga, Lord, salamat dahil mahal mo pa rin ako. Hindi mo inayaan na makulangan ang iyong anak na nilalang mo ng buhay, makukulangan ng daliri. Kasi yung sa machine namin, panay hydraulic yan, pinapatakbo ng hydraulic. Naikawit ko na gano'n. Hinila niya, buti na hugot ko na. Natapyasan dito, naimpit. Sinabi sa opisina, hospital. Hindi, sabi ko. Maliit lang to. Gusto nilang itakbo sa ospital. Kaya nga, sabi ko, Lord, hindi pa rin talaga nawawala ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kahit man tayo may pagkulang, hindi tayo nakakasunod sa Kanyang kagustuhan minsan, ay nandun pa rin ang pag-ibig ng Diyos. Ako din, mga kapatid, maraming pinagdadaanan ngayon. Lalo na sa aming bahay, na may mga konting
hindi pagkakaunawaan. Ito na yung masakit eh. Ang involved ay yung parents ko tsaka ay Sister Lucy. Sabi ko nga, Lord, bakit ganito? Kaya minsan, sabi nga nila, yung buhok mo puti na, marami kang iniisip siguro. Sabi nila sa akin. Hindi, sabi ko, minana ko sa nanay ko yan. Puti rin ang buhok. Kasi sabi ko na, yung mga check pa sa akin, pag nakikita nila ako, yung buhok mo iba na yung puti na. Ilang taong ka na ba? Sabi nila sa akin. Hindi, minana ko sa nanay. Pero sa totoo lang mga kapatid, minsan, hindi natin maiwasan yung malayo tayo. Yung gusto nating mangyari sa ating pamilya ay ganun sana, may pagmamahal, may pagkaunawaan sa bawat isa, di ba? Pero sabi ko, Lord, wala akong magagawa kundi manalangin na lang sa'yo. Ako'y mananalangin at mananalangin na Lord God ay magkabati-bati na sila. Huwag na nilang hintayin na ako'y uuwi pa. Baka mahuli na, no? Pero sabi ko, ako'y nakakilala na sa Diyos. Kung hindi pa ako nakakilala siguro sa Diyos, siguro marami na silang salitang narinig sa akin. Pero sabi ko, Lord, dahil mahal mo ako, nakakilala ko sa iyo, Lord, ako'y magiging humble lang bilang isang anak. Kahit naman ako'y minsan talagang mahirap talaga. Kaya sabi ko kay Sister Lucy, tsaka na lang, dilipat ka na sa Martes sa ating bahay. Kasi ang nanay at tatay ko kasi na na-spoil sila sa akin sa padala ko. Yun ang pagkakamali ko din. Kasi bawat hilingin nila noon sa akin nung nasa Tainan ako, kasi malakas ang kita ko doon, may sahod ako, may part-time ako ng 15,000 buwan-buwan. Lahat ng hiniling nila. Pero nung sabi ko sa kanila, nagpaliwanag ko, sabi ko, hindi nyo kami maintindihan. Ngayon, pinagagastusan kami. Binubuo namin ng bahay para lipat na kami. Kasi sabi ko kay Sister Lucy, bigyan mo lang sila ng ganito. Yung nanay ko hindi ko maintindihan. Nanay talaga. Pero nanay talaga siya. Nanay. Kaya, sabi ko, bigyan. Sabi ko, Esther, pasensya ka muna. Alam ko naman na mayroon kang napag-aralan sa gawain ni Yahweh Shaddai. Yun ang pinakagabi ko. Yung kahit saan ka dalhin, dala-dala mo yung napag-aralan mo o narinig mo sa loob ng gawain ni Shaddai. Kaya doon ako nagpapasalamat dahil lahat ng problema namin ay lagi namin sinasabi sa ating Diyos na buhay na si Yahweh Shaddai. At nabibigyan ng solusyon dahil sa pag-ibig ng Diyos. Nung nakaraan, hindi talaga yung nanay ka talaga. Pero mahal ko naman sila. Mahal mo talaga ang nanay at tatay ko. Kaya, minsan na, doon na lang nag-focus ang buhay ko noon. Yung nagkahiwalay yan. Doon na lang nag-focus sa kanila lahat. Pero sabi ko, Lord, binigay mo sila sa akin. Wala ako dito, wala sila. Kaya naman ang nagdadaanan namin ngayon, alam ko, Lord, na matatapos dito. Dahil walang problema na nakaistila. Walang problema na hindi natin kayang paglabanan dahil kasama natin ang Diyos. Amen. Purihin ko natin ang Diyos na po. Kaya mga kapatid, na-share ko lang ito kasi parang mabigat sa kalooban hindi may labas ba, no? Yung sinasarili mo, nag-isa pa naman ako sa kwarto ko, no?
Hindi, joke lang. May Diyos tayo. May Diyos tayo na nagmamahal. Amen. Yan ang lagi na nalalaman. Nag-isa ko sa kwarto ko pero may ginagawa ko na para sa ating Diyos. Lumuluhod ako sa Diyos. Sabi ko, Lord, nawa Lord God. Sabi ko nga, Lord, sabi ko kasi, tinatanong ng boss ko kung ilang taon na lang ako dito. Sabi ko, kung na lang, September 20, tapos na ang kontrata ko. 12 years na ako, pero may 10 months pa ako, sabi ko. Sabi ko, gusto pa ng amo. Sinabi naman ng amo ko na kung gusto mo pa, sabihan ko lang ako para ituloy-tuloy kita. Tuloy mga kapatid, nawa nga para tayong magsama-sama pa. Amen. Kasi masarap talaga. Sa totoo lang mga kapatid, masarap na nandito sa Taiwan. In terms of mga bilihin, lahat. In terms lahat, medical, lahat. At higit sa lahat, sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Amen. Kasi dito ko rin naranasan na mag-serve sa mga, lalo nung ako'y nasa Pilipinas, hindi nga ako nagsisimba. Pero nung dito ako sa Taiwan, napunta, araw-araw na ako dito. Amen. Yun nga, kaya talagang maganda dito po sa Taiwan. Kaya sabi nga ni Sister Lucy, nawa, diyan ka na lang tumira. Pwede lang sana, dito na eh. Para kunin ko na lang kayo dito eh. Pagkalooban ng Diyos. Amen? Diba? Purihin po natin ang Diyos na buwan. Kayo po yung mga kapatid, kayo tanang-tanang. Amen? Tapos na tayo mga kapatid. Gusto niyo ba? Amen. Kaya dapat mayroon tayong mahabang pasensya. Mayroon mahabang pagmamahal. Gaya ng pagmamahal ng Diyos. Pero wala namang sama ng loob tayo. Tayo ay nasa Diyos na. Laging pag-ibig ang umiiral sa atin. Amen. Yung mga kapatid, dahil kakanta na lang ng isang kanta. Yung kailan kayo yung Binigyan ng
Kailan ka iniwan ng Diyos? Amen, Lord. Mga kapatid, kailan ba tayo iniwan ng Diyos? Walang pagkakataon sa ating buhay na hindi tayo iniwan ng Diyos, mga kapatid. Dumaraan man tayo sa mga pagsubok, mga problema, ang Diyos ay laging nandiyan. Tumawag ka lang, kapatid, sa ating Diyos na buhay. Kung man tayo ay nangangailangan ng mga bagay-bagay, financially, sa ating kalusugan, kapatid, ang Diyos ay laging nandiyan. Ang Diyos ay laging nakikinig sa ating mga panalangin. Kaya Lord, sa oras na ito, muli Panginoon, lumalapit kami sa iyo. Lumalapit na may buong puso. Magpapakumbabal. Ginawa na. Kami po'y samahan mo, Lord, sa lahat ng aming pagdadaan sa buhay. Samahan mo kami, Panginoon, kung kami may nanghihina sa pananampalataya. Palakasin mo kami, Lord. Kung ang isip man namin, Lord, ay nalilito na sa mga problema, Lord, nawa ay lagi ka sa aming tabi upang ipulong na nandito lang ako. Yes.